Hindi na ako pinapayagang ubusin ng nakababatang kapatid ko ang mga tira niya. Ano nang gagawin ko? Bago maghapunan, may nakita akong nagtitrend na post. Hindi na ako pinapayagang ubusin ng nakababatang kapatid ko ang mga tira niya. Ano nang gagawin ko? Umabot na agad sa 79 pataas ang mga komento. Opi, inaabuso ka ba sa bahay? Kailangan mo ba ng legal na tulong? Tigilan mo na ang pagkain ng tira. Padadalhan na lang kita ng pera. Bilhan mo ang sarili mo ng masarap na pagkain. Pero mariing sumagot ang Opi, mali ang iniisip nyo. Napakabuti sa akin ng kapatid ko. Ako lang talaga ang gustong umubos ng mga tira niya. Kung ganon, kapatid mo ba ang nangangailangan ng legal na tulong? Sa lugar namin, aso lang na nakatali sa labas ng pinto ang mahilig sa tira. Mula pa noong bata ang kapatid ko, mahilig na talaga siyang mag-iwan ng pagkain sa plato, at sa loob ng maraming taon, ako ang laging umuubos ng hindi niya nauubos. Pero nitong mga nakaraan, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Bigla na lang niya akong hindi pinayagang kainin ang mga tira. Ayaw na niya akong bigyan. Ano nang gagawin ko? Galit na ba sa akin ang kapatid ko? Natatawa sa drama, pabiro akong nag-reply, nga, baka may bago na siyang ate sa labas at hindi ka na niya kailangan. Pero pagkasend ko pa lang, may nabasag na mangkok sa kusina. Nabitawan ko ang phone ko at dali-daling tumakbo roon. Ophelia, ayos ka lang ba? Nakatayo si Ophelia sa harap ng kalan. Nakatupi ang manggas ng turtleneck niya, kaya nakalitaw ang maputi at balingkinitan niyang bisig. Ang asul na mangkok na may puting gilid sa ibaba ng kamay niya ay nabiyak ng eksakto sa dalawa. Pagkakita sa akin, mabilis na ibinaba ni Ophelia ang phone niyang naka-on, paharap sa mesa. Pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Hindi ko sinasadyang takutin ka. Agad akong lumapit, hinawakan ang kamay niya, sinuri itong mabuti at hindi napigilang magreklamo. Ikaw na nga ang muntik masaktan. Bakit sa akin ka pa humihingi ng sorry? Ganito talaga si Ophelia, hindi niya kailanman pinapahalagahan ang sarili niyang kapakanan. Sige na, sige na. Hinaplos ni Ophelia ang ulo ko at nakangiti pa rin siya ng pamilyar na ngiting punong-puno ng lambing. Maghugas ka na ng kamay. Malapit nang maluto ang hapunan. Pagkatapos kong punasan ang basang mga kamay ko, binuksan ko ulit ang phone at napansin kong nag-reply ang OP sa naunang post. Ang sabi ng OP, imposibleng mangyari yan. Lahat ng babaeng nagkakagusto sa kapatid ko, tahimik kong inaalis sa eksena. Lahat ng love letter na ibinibigay sa kanya, sinusunog ko. Lagi siyang kasama ko at wala ring kahit anong kahina-hinalang babae sa phone niya. Hindi pa man ako nakakapagkomento, nauna nang nataranta ang ibang tao. Sandali lang, OP, hindi ba paglabag sa privacy yan? Hustisya para sa kapatid. Habang iniisip ko, lalo itong nakakatakot. Ibig sabihin ba ng OP, hindi lang niya kontrolado kung sino ang mga kaibigan ng kapatid niya, pati phone nito, check din niya. Pagkatapos, may panibagong reply mula sa OP ang lumabas. Nilagyan ko lang naman ng GPS tracker ang kapatid ko. Pwede bang huwag mong sabihin ang ganito katakot na bagay ng sobrang kalmado? Seryoso, matatawagan ko na yata ang pulis. Ang sabi ng OP, bata pa at inosente ang kapatid ko, nag-aalala lang ako na baka may masasamang taong manloko sa kanya. May isang usyosong nagkomento, kung okay lang magtanong, ilang taon na ba ang kapatid mo? Nasa junior high ba o senior high? Sumagot ang OP, nasa kolehiyo na siya. Agad na bumwelta ang nagkomento, nasa kolehiyo na tapos ganyan ka pa rin kung kumontrol. Lasikong kaso ng sobrang paghihigpit noong nag-aaral pa, bawal makipag-date, tapos magpapanik na lang pagkapagtapos. Pinakasagad na halimbawa ng helicopter parenting, panalo ka. Sumagot ang OP, Mary? Mary who, can it be me? Sumagot ang nagkomento, magkaiba ba ng lengguwahe ang OP at tayong lahat? Wala bang iba na nagtataka kung tunay nga bang magkapatid sa dugo ang OP at ang kapatid niya, habang binabasa ko lalo itong parang may mali. Sumagot ang OP, hindi kami magkadugo, inampun ako ng mga magulang niya. Bumwelta ang isang nagkomento, peking incest, mas maganda pa, ampon na ate o batang mapapangasawa, ako na ang bahalang umalam kung alin dyan. Pero sa totoo lang, sawa na ang kapatid mo sa ginagawa mo. Kontrolado mo ang pagdidate niya, kontrolado mo ang mga kaibigan niya, at ngayon pati mga tira niyang pagkain, kontrolado mo rin. Sino ba namang hindi magsasawa, OP? Kailangan mo nang magbago dahil sa araw na mapuno ang kapatid mo, lalayuan ka na niya at tatalikuran. Napangisi ang OP. Kalokohan. Sinabi mismo ng kapatid ko na ako ang pinakamagaling na ate sa buong mundo at gusto niyang manatili sa tabi ko habang buhay. Grabe, wala na talaga. Hindi na ako magkokomento. Wala nang lunas ang sister complex na to.
Sinabi ng kapatid mo iyan noong bata pa siya, hindi ba? Malamang matagal na niyang nakalimutan yon. Sinabi rin ng kapatid ko noon na pakakasalan niya ako paglaki niya, pero noong lumaki na siya, palihim siyang nakipag-date sa isang babaeng walang kwenta. Sa sobrang galit ko, kinalmot ko ang babaeng yon. Tapos ano nang nangyari? Sinampal ako ng kapatid ko. Napakalalaki naman. Nagsiselos. 2 sirang ate ang nagtagpo sa iisang lugar, ang ganda. Hindi ba't pinapatunayan lang nito na walang halaga ang mga pangako noong bata pa? Lahat naman ay nalalagpasan ang mga iyon, ang ate lang ang seryosong naniniwala. Hindi na muling sumagot ang OP, baka natigilan o baka nag-log out na lang. Ang sitwasyon ng pamilya sa thread na to, halos kapareho ng sa amin. Dumating din si Ophelia sa pamilya namin noong 8 ang edad niya. Noong una, hindi ko siya masyadong gusto, pakiramdam ko inaagaw niya ang atensyon ng mga magulang namin at marami rin akong ginawang masasamang kalokohan sa kanya ng palihim. Pero napakabuti sa akin ni Ophelia, kaya unti-unti ko rin siyang tinanggap. Sa puso ko, tunay ko na siyang naging ate. Tahimik akong nagpasalamat sa swerte ko. Salamat sa Diyos at hindi katulad ng ate sa thread na iyon si Ophelia, kung hindi ko talaga kakayanin. Gaya ng dati, perpekto pa rin ang luto ni Ophelia. Mapili ako sa pagkain. Kaunti lang ang mga pagkaing pumapasa sa panlasa ko. Pero kahit paano, hindi ko alam kung paano niya nagagawa, eksaktong panlasa ko ang natatamaan ni Ophelia sa tuwing nagluluto siya. Naging sakim ako at nagdagdag pa ng ilang subo. Ngayon, nagrereklamo na ang tiyan ko, sobrang busog na, pero nang silipin ko ang ilalim ng mangkok ko, kalahati pa ng kanin ang hindi ko na kayang ubusin. Sa tapat ko, halos wala namang kinain si Ophelia sa buong hapunan, walang gana lang niyang ginagalaw ang kanin sa mangkok gamit ang dulo ng chopsticks niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumabagabag sa kanya, kahit ayos naman siya bago kami kumain. Ophelia, tawag ko. Agad siyang nagbalik sa ulirat. Esan? Halos kusang nawala ang lungkot sa mga mata niya. Busog ka na? Tumango ako. Natural lang na iniabot ni Ophelia ang kamay niya at kinuha ang mangkok kong may kalahati pang kanin. Sandali! Kusang umabot ang kamay ko para pigilan siya, halos sumayad ang mga daliri ko sa gilid ng mangkok, pero sa isang tuloy-tuloy na galaw, naunahan na niya ako. Napulot na niya ang sarili niyang chopsticks, sumubo ng kaunti mula sa tira kong kanin, at isinubo iyon sa bibig niya. Kumain pa siya ng natirang kamatis at itlog mula mismo sa bahaging kinainan ng chopsticks ko, ngumunguya ng parang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Huwag mong kainin ang mga tira ko, reklamo ko. Nasabi ko na sayo yan. Iniangat niya ang ulo niya mula sa mangkok at tumingin sa akin. Ano ng problema? Nilunok niya ang laman ng bibig niya, banayad ang ekspresyon niya, pero may tahimik na katigasan sa mga mata niya. Hindi ba noon pa man, mula ng bata ka, ginagawa ko na to para sayo? Bakit dati ayos lang tapos ngayon hindi na? Nako, Ophelia, hindi na ako maliit na bata. Noong bata pa ako, may napanood akong kartoon na nagsasabing ang sinumang magsayang ng pagkain ay mapupunta sa impyerno pag namatay at habang buhay na magugutom para matutunan ang halaga ng pagkain. Sobrang natakot ang batang ako kaya hindi ako nangahas mag-iwan kahit isang subo at ang nangyari, pinilit kong ubusin ang lahat hanggang sa magkasakit ako. Dinala agad ako ng mga magulang ko sa ospital ng gabing iyon. Sa tabi ng higaan ko, mahigpit na hawak ni Ophelia ang kamay ko, halatang takot na takot din siya. Yumuko siya at mahina niyang ipinangako. Ako na ang tatanggap ng lahat ng parusa sa impyerno para sa iyo. Kaya huwag kang matakot, Caleb, magiging ayos ka rin. Mula noong araw na iyon, para hindi ako mapunta sa impyerno, bawat subo ng kaning iniiwan ko, bawat inuming hindi ko naubos, pati ice cream na kalahati lang ang nakain ko, lahat napupunta sa tiyan ni Ophelia. Naging tahimik na nakasanayan na lang iyon sa pagitan naming dalawa. Noon lang ako nagkolehiyo at nakasabay kumain ang mga kasama ko sa dorm nang mabanggit ko iyon. Napatingin sila sa akin ng gulat na gulat. Ang ate mo, pasensya ng santo ang meron. Kung ate ko yan, baka ipinukpok na sa ulo ko ang mangkok. Pero ano nang gagawin ng ate mo kapag nagkaroon na siya ng nobyo? Kapag nalaman ng lalaki na ang nobya niya ay regular na kumakain ng mga tira ng kapatid niya, siguradong mailang siya. Noon ko lang talaga naisip na sumobra na pala ang pagtrato ko kay Ophelia, at saka, bakit naman kailangang mga tira ko pa talaga ang kinakain niya? Hindi naman siya aso. Naalala ko ang post na nabasa ko bago maghapunan, at lalo lang akong nakaramdam ng pagkailang tungkol sa buong bagay na ito. Basta, Ophelia, tigilan mo na yan. Mas matigas ang tono ko kaysa sa inaasahan ko. Mula ngayon, ako na mismo ang bahala sa anumang hindi ko maubos. Biglang natigil si Ophelia.
Iniangat niya ang tingin at matagal akong tinitigan. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba niya ang mangkok, malamig at walang emosyon ang boses niya. Sige, hindi na ako kakain. Pagkatapos naming maghiwalay ni Ofelia nang hindi maganda ang usapan, nakonsensya ako sa paraan ng pakikitungo ko sa kanya. Gusto kong ayusin ang sitwasyon at humingi ng tawad, kaya nag-alok ako na ang maghugas ng mga pinagkainan pagkatapos ng hapunan. Saglit na natigilan si Ofelia, sa kabahagyang natawa. Ano, malaki ka na talaga? Masyado ka na ring malaki para hayaan akong maghugas ng pinggan? Sa isang linyang iyon, parang nasakal ang lahat ng salitang inihanda kong pampalubag loob at wala ni isa ang lumabas sa bibig ko. Pumasok siya sa kusina nang hindi na lumilingon. Ang tunog ng umaagos na tubig ay parang isang pader na biglang namagitan sa amin. Pakiramdam ko, sobrang hindi makatuwiran ni Ofelia ngayon. Ano bang nagawa ko? Ang sinabi ko lang naman, huwag niyang kainin ang mga tira ko. Mali ba talaga iyon? Lalo akong nainis sa ugali niya. Bigla ring sumiklab ang init ng ulo ko. Inihagis ko ang basahan sa mesa at pabulyaw na sinabi. Maghugas ka o huwag, wala na akong pakialam. Pagkatapos, dumiretso ako sa kwarto ko. Mahigpit kong hinawakan ang doorknob na para bang doon ko ibinubuhos ang galit ko, saka malakas na isinara ang pinto. Pagkabukas ko ng phone ko, nakita kong may bagong update ang post na nakita ko kanina. Ang sabi ng OP, tumanggi na naman ang kapatid kong hayaan akong kainin ang mga tira niya ngayong gabi. Sabi niya, malaki na raw siya at kaya na niyang asikasuhin ang sarili niyang mga bagay mula ngayon. Ano nang dapat kong gawin? Mainit na nga ang ulo ko, lalo pa akong nainis nang mabasa ko ang post na iyon. Galit akong nag-reply. Tira na lang ba ang alam mo? Hindi ba pwedeng sariwang pagkain naman ang kainin mo? Bakit kailangang ipilit pa ang mga tira? May isa pang nagkomento. Naku, napaisip tuloy ako. Masarap ba talaga ang mga tira ng kapatid ninyo? Mukhang eksperto rin sa pagkain ng tira ang nagkomento sa taas. Hindi ah. At kapatid ko yon, hindi kapatid nating lahat. May isang nag-reply. Ibang klase talaga ang yandere na to. Sa totoo lang, kung wala ka ng ibang magawa, magmakaawa ka na lang sa kapatid mo na payagan kang kainin ang mga tira niya. Marunong ka namang magpaawa, hindi ba? Pigain mo lang ang ilang luha sa harap niya. Baka lumambot ang puso niya. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, sumagot ang OP. Umiiyak na ako kasi hindi ko na napigilan. Pero hindi ko ipinakita sa kapatid ko. Ayokong isipin niyang kaawa-awa ang ate niya. May isang nagkomento. Teka, simula kailan naging ipinagmamalaki ang pagkain ng tira? Habang sinusubukan kong kumalma at simulan ang assignment ko ngayong araw, saka ko lang naalala na naiwan ko pala ang laptop ko sa labas. Tahimik kong binuksan ang pinto ng kwarto ko at paglabas ko sa sala, napatingin ako sa kusina. Umaagos pa rin ang gripo at ang manipis na agos ng tubig ay gumagawa ng mahina at paulit-ulit na tunog. Sa ikinagulat ko, hindi naghugas ng pinggan si Ofelia. Nakatayo lang siya sa harap ng lababo, nakatalikod sa akin, at parehong nakapatong ang mga kamay niya sa malamig na quartz countertop. Binabakas ng maitim niyang sweater ang balingkinitan niyang baywang. Bigla akong nakarinig ng isa pang tunog sa ilalim ng agos ng tubig, mahina at pinipigilang paghikbi. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko. Hindi makapaniwalang napatitig ako sa likod ni Ofelia na bahagyang nanginginig. Umiiyak si Ofelia. Sa alaala ko, minsan ko pa lang siyang nakitang umiyak. Naaalala ko pa ang araw na unang iniuwi siya ng mga magulang ko. Suot niya ang isang lumang bestidang ilang beses nang nalabhan hanggang sa kumupas ang kulay at tahimik siyang sumusunod sa likod ng mga magulang ko. Caleb, halika rito. Mula ngayon, si Ofelia na ang magiging ate mo. Iniabot ni Ofelia ang kamay niya sa akin pero tinabig ko iyon. Ayoko ng ate. Noon, wala pang muwang ang batang ako sa masakit na pinagdaanan ni Ofelia. Ang alam ko lang, may biglang dumating na ibang tao. Isang taong aagaw sa atensyon ng mga magulang ko. Caleb, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko sila pinansin. Dinampot ko ang laruan kong kotse at padabog na umakyat sa itaas. Marahang hinawakan ni Ofelia ang namumula niyang kamay, pero wala ni katiting na galit sa mukha niya. Sa halip, bahagya pa siyang umiti sa mga magulang namin na parang gusto silang panatagin. Ayos lang ako. Pagkatapos noon, para mapaalis ang tagalabas, kung ano-anong pambatang kalokohan ang ginawa ko. Sinasadya kong itago ang homework niya, tinatambakan ko ng karne na ayaw niyang kainin ang mangkok niya, pinipilit ko siyang makipaglaro ng bahay-bahayan sa akin, dinikitan ko ng kung ano-anong sticker ang mukha niya, at sinipa ko pa ang tanging pares niya ng sapatos pang ehersisyo, na halos magkahiwalay na ang tahi, papunta sa isang putikan.
Ano man ang gawin ko, hindi kailanman nagalit si Ophelia. Hindi siya kailanman gumanti o nagpakitang nasasaktan. Yumuko lang siya at tahimik na dinampot mula sa tubig ang puti niyang sapatos. Masakit ba ang paa mo? Gaya ng ipinangako niya sa mga magulang ko noong araw na unang dumating siya sa bahay, magiging mabuti siyang ate na mag-aalaga sa akin. Lahat ng ibinato ko sa kanya, tahimik lang niyang tinanggap. Dahil doon, unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang pagkailang, hanggang sa tumigil na rin ako sa mga kalokohan ko, at dahan-dahang nagbago ang lahat sa maliliit na pang-araw-araw na sandali. Nasanay na akong laging nariyan si Ophelia, sa pagpasok at pag-uwi namin galing sa paaralan, at sa mga gabing sinasamahan niya akong gumawa ng assignment. Minsan, kapag hindi ako makatulog dahil sa bangungot, kusa kong binubuksan ang pinto ng kwarto niya at sumisiksik sa ilalim ng kumot kasama siya. Noon ang pinakakaabalahan sa trabaho ng mga magulang ko, kaya madalas silang wala sa bahay, at kalaunan ko lang naunawaan na si Ophelia, na 4 na taon lang ang tanda sa akin, ang tahimik na umako sa papel ng 2 kong magulang. Napakabata pa niya para akuin ang responsibilidad na laging naroon para sa akin. Karaniwang gabi lang iyon ng katapusan ng linggo. Bumubuhos ang liwanag ng papalubog na araw sa malawak na bintana, tumatama sa mesa kung saan tinuturuan niya ako. May isang problema sa matematika na hindi ko talaga maintindihan. Nakaupo siya sa tabi ko at sinusubukan na niya ang pangatlong paraan sa scratch paper niya. Habang nakikinig ako sa malinaw niyang paliwanag, kusa namang napunta ang tingin ko sa nakayuko niyang pilikmata. Sa malambot na bahagi ng puso ko, may tahimik na umusbong. Nang matapos siya at tumingala, nagtatanong ang mga mata niya kung naintindihan ko ba, mahina akong nagsalita, halos hindi ko na namalayan. Salamat, ate. Sa sumunod na segundo, parang biglang tumigil ang buong paligid. Tuluyang natigilan si Ophelia. Iyon ang unang beses na tinawag ko siyang ate. Sa mismong sandaling narinig niya iyon, nanigas si Ophelia, humigpit ang hawak niya sa ballpen hanggang sa mamutla ang mga buko ng daliri niya. Nanlaki sa gulat ang dati palaging maamong mga mata niya. Pagkatapos, nakita kong unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya, lalo nang dumami hanggang sa hindi na nito kinaya, at isang malaking patak ng luha ang biglang dumaloy mula sa sulok ng mata niya. Bigla akong natigilan, at ang kaunting hiya na naramdaman ko kanina ay agad nawala nang makita ko siyang umiiyak. Nagmamadaling yumuko si Ophelia at alanganing pinunasan ang mukha niya. Hindi ako magaling magpatahan ng tao. Kaya ang nagawa ko lang ay gayahin ang paraan ng pag-aalaga sa akin ni Ophelia. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at marahang pinunasan ang mga luha niya. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hindi mo ba nagustuhan na tinawag kitang ate? Hindi, nagustuhan ko. Parang natatakot na hindi ako maniwala, ipinikit niya ang mga mata niya at marahan niyang isinandal ang mukha niya sa palad ko, sa kanya ulit sinabi. Sobrang nagustuhan ko. Bumalik sa kasalukuyan. Sa sandaling ito, naglaho ng walang bakas ang lahat ng galit na bumabara sa dibdib ko, at napalitan ito ng masakit, ngunit matinding lambing. Huminga ako ng malalim, lumapit sa kanya, at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Bahagyang nanlaki ang namumula niyang mga mata, at bakas pa rin sa mga sulok nito ang mga luhang hindi niya naitago. Umiiyak nga talaga siya. Ophelia. Dahan-dahan kong pinunasan gamit ang mga hinlalaki ko ang mga bakas ng luha sa mukha niya. Nako, tira lang naman yon, bakit sobra kang nalulungkot dahil doon? Kung gusto mong kainin, sige lang, wala na akong sasabihin. Kung iisipin ko, tira lang naman talaga iyon. Mula pagkabata, ganito na ang nakasanayan namin. Hindi lang si Ophelia, kahit ako, sanay na rin. Hindi naman talaga ito malaking bagay. Kung ikukumpara nga sa post na nabasa ko kanina, tungkol sa ate na sobrang mapag-angkin at naglagay pa ng GPS tracker sa kapatid niya, 100 beses na mas mabuti si Ophelia. Tutal, wala namang masamang intensyon si Ophelia. Gusto lang naman niyang ubusin ang isang mangkok ng tira kong pagkain, kaya bakit ako magagalit sa kanya dahil lang sa maliit na bagay na iyon? Lumapit pa ako ng kaunti, iniunat ang magkabilang braso ko, at marahan siyang niyakap sa baywang. Ganito ko siya niyakap, tulad ng hindi mabilang na mga gabi noong bata pa ako, kapag pinapatahan niya ako matapos ang bangungot, habang marahan kong tinatapik ang likod niya, isang banayad na haplos sa bawat pagkakataon. Ophelia, huwag ka nang umiyak, kasalanan ko ba? Hindi kasalanan ko. Ibinaon niya ang ulo niya sa pagitan ng lieg at balikat ko, at bahagyang kiniliti ng buhok niya ang balat ko. Palagi kong gustong panghawakan ang batang ikaw, nakakalimutan kong malaki ka na ngayon at may sarili ka ng mga iniisip. Pero habang lalo pang sinisisi ni Ophelia ang sarili niya, lalo lang akong nakokonsensya. Hindi ba magandang bagay ang paglaki? Hindi mo na kailangang laging mag-alala para sa akin. Ang gusto ko talaga, mag-alala para sa iyo habang buhay.
Naku, saan ka naman nakakita ng ate na habang buhay nag-aalaga sa kapatid niya? Paano kapag nagmahal ka na at nag-asawa? Hindi sumagot si Ophelia. Mas lalo niya lang akong niyakap. Ikaw naman, kapag nagkagusto ka na sa iba, hindi mo na ba gugustuhin ang ate mo? Natigilan ako. Hindi ko pa talaga iyon naiisip. Kung ikukumpara kay Ophelia, na nakatanggap ng napakaraming love letter habang lumalaki, talagang malas ako pagdating sa mga babae. Hindi lang sa mga nagkakagusto o nanliligaw. Kahit mga babaeng kusang lumalapit sa akin sa paaralan, halos wala. At saka, wala rin naman akong ganoong tao sa buhay ko ngayon. Naalala ko kung gaano kalungkot si Ophelia kanina, kaya nagpasya akong sabayan na lang siya. Siyempre, hindi. Paano naman matatalo ng kahit sino ang ate ko? Ikaw ang pinakamagaling. Mahina siyang humuni sa tuwa, sa kamarahan akong inindayog sa yakap niya, halatang tuwang-tuwa sa sagot ko. Pagkatapos naming magkabati ni Ophelia, gumaan ng husto ang pakiramdam ko. Nang matapos ko ang assignment na ipapasa bukas, nag-inat ako. Pagkabukas ko ng phone ko, nasa dati pa rin itong screen. Daan-daan pa ang nadagdag na komento sa thread. May mga naglalabas ng sama ng loob, may mga nagbibigay ng payo, pero karamihan, lalo lang nagpapalala ng gulo. Bakit ka nagtatago? Hindi mo ba alam na ang luha ang pinakamalakas na sandata ng babae? Ano pang hinihintay mo, Opie? Hindi naman kusang makakain ang mga tirang yon. Kung hindi mapupunta sa ate ang mga tira ng kapatid niya, kanino pa ba mapupunta? Haha, ipagpatuloy niyo pa at baka madurog na naman ang puso ng Opie. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang nakakasakal ang pakiramdam na dulot ng thread na ito. Ay, kaya pala, baliktad pala ang suot kong damit. Hoy, ikaw sa taas, tumigil ka, mamamatay na ako sa kakatawa. Hindi ko napigilang matawa. Pero marahil dahil masyadong kahawig ng sitwasyon ko ang nangyayari, may kakaiba at bahagyang simpatyang sumibol sa dibdib ko para sa Opie. Magbibigay na sana ako ng seryosong payo, pero pag-scroll ko sa pinakabagong reply ng Opie, nanigas ang ngiti ko. Hindi sinasadyang nakita ako ng kapatid kong umiiyak. Hinawakan niya ang mukha ko, pinunasan ang mga luha ko, pinatahan ako, at sinabi pang tira lang naman iyon. Sinabi niyang kainin ko raw kahit kailan ko gusto. Mukhang aksidente. Sinasadya talaga. Panalo na naman ang Opie. Wow! Ang sweet pala ng kapatid niya. Sa magiging nobya niya, mas magiging mabait pa siya. Sa mismong sandaling iyon, nabura ang komentong iyon. Sumagot ang Opie, hindi na kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang kapatid ko na mismo ang nagsabi. Paano naman matatalo ng kahit sino ang ate ko? Ikaw ang pinakamagaling. Ikaw sa taas, kinailangan mo pa talagang asarin ang yandere na ate, ayan tuloy, na-block ka na. Hanggang ngayon, tanda pa rin niya ang isang bagay na walang mali siya na sinabi ng kapatid niya noong bata pa sila. Habang buhay na niyang dadalhin sa puso ang linyang iyon. Sabi ko na nga ba, epektibo ang pag-iyak. Salamat. Nagpadala na ako sa iyo ng 20,000 ng palihim. Magkano? Nako, lumalala na to. Ibalik niyo na ako sa wholesome na usapan. Tuloy pa ba ang pamimigay? Yandere na ate, nagbigay rin ako ng tip sa'yo, ate. Opie, sa'yo na lahat ng tira ko. 5,000 lang ang kapalit. Pasensya na, wala akong obligasyon sa inyo. Mga tira lang ng kapatid ko ang kinakain ko. Hindi ko na kinayang ipagpatuloy pa ang pagbabasa. Noong una, inakala kong nagkataon lang ang lahat. Tutal, sa paraan ng paggana ng algorithm, normal lang na makakita ka ng magkakaugnay na mga post. At saka, wala namang pagkakahawig ang taong nagpo-post kay Ophelia. Palaging mabait at mahinahon si Ophelia, at napakasikat niya sa paraang kinaiinggitan ng iba. Palagi rin niyang iniintindi ang nararamdaman ko. Samantalang ang Opie, sobra ng mapangontrol. Sinusunog ang mga love letter ng kapatid niya, pinipigilan itong makipag-date, at kumikilos na parabang sa kanya lang ang kapatid niya. Kaya ni minsan, hindi ko sila naiugnay sa isip ko. Pero mayroon nga bang pagkakataong ganito kaperpekto sa mundo? Bakit eksaktong tumutugma sa nangyari sa amin ni Ophelia, ngayong gabi ang bawat eksenang ikinukwento ng Opie at bawat linyang ibinabahagi niya? Parang may malamig na ahas na gumapang paakyat sa gulugod ko. Binalikan ko ang post at nagsimulang maghanap ng mga palatandaan. Sa wakas, napako ang tingin ko sa isang linyang isinulat ng Opie kanina. Nilagyan ko lang naman ng GPS tracker ang kapatid ko. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabing iyon. Hindi ko man lang narinig ang alarm ko. Hanggang sa kumatok si Ophelia sa pinto ng kwarto ko at nagising ako. Bangon na, mahuhuli ka na sa klase mo. May mga dorm naman ang kolehiyo, pero hindi ko pa kailanman kinailangang tumira sa isa.
Nag-alala si Ophelia na baka mahirapan akong masanay, kaya bago pa magsimula ang semestre, binilhan na niya ako ng apartment malapit sa campus. At dahil nag-aalala rin siyang baka hindi ako kumain ng maayos kapag mag-isa, gaano man siya kaabala sa trabaho, dumadalaw pa rin siya para ipagluto ako kapag may oras siya, gaya ng ginawa niya kagabi. Ganito kabuti sa akin si Ophelia. Kung maaari lang, ayokong mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Kung ikukumpara sa pagod kong itsura, mukhang napakaganda naman ng muod ni Ophelia ngayon, mahina pa siyang humuhuni habang inilalapag ang almusal sa harap ko. Subukan mo. Iyong poached egg na sinabi mong gusto mo noong isang beses. Perpektong bilog ang mga pula ng itlog, tama lang ang pagkakabuhos ng sarsa, at may malutong na pan-fried bacon at asparagus sa gilid. Sa ibang araw, siguradong matutuwa ako. Sa katotohanan kahit ang isang bagay na pabiro ko lang nabanggit, naaalala pa rin ni Ophelia. Pero ngayon, ang pagiging maalalahanin niyang iyon ay nagbibigay sa akin ng mabigat at hindi matakasan na pakiramdam. Biglang may aninong bumalot sa akin. Tumingala ako at nagtama ang mga mata namin ni Ophelia. Bakit parang wala ka sa sarili mo ngayon? Yumuko siya ng sobrang lapit, sapat para malinaw kong makita ang sarili kong refleksyon sa mga mata niya. May sakit ka ba o may iniisip ka? Wala, masama lang ang panaginip ko kagabi, hindi pa ako tuluyang nakakabawi. Tahimik niya akong pinagmasdan ng ilang segundo, saka siya muling tumuwid at bumalik ang dati niyang mainit na tono. Elsed, kumain ka muna. Ihahatid kita mamaya. Malapit lang ang apartment sa campus, pero dahil mukhang ulan, hinatid pa rin ako ni Ophelia. Habang pinapanood ko ang mga kalsadang dumaraan sa bintana, kunwari kaswal ko itong binanggit. Ophelia, naaalala mo pa ba si Marcos? Tama, seatmate mo noong high school. Bakit bigla mo siyang naisip? Nag-message kasi siya sa akin kahapon. Sabi niya, may nobya na raw siya sa kolehiyo, sobrang mapangontrol. Nilagyan pa raw siya ng kung anong tracking software sa phone niya. Kailangan daw nitong malaman kung nasaan siya bawat segundo. Tahimik akong huminto at pinagmasdan ang ekspresyon niya. Sa sobrang advance na ng teknolohiya ngayon, posible ba talagang magawa ang ganun nang hindi man lang napapansin? Parang nakakatakot naman. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Ophelia, nakatutok pa rin ang mga mata niya sa kalsada. Sa ganyang klase ng hindi malusog na relasyon, dapat lumayo ka. Una niya iyong sinabi sa tono ng isang ate na nag-aalala, sa kakaswal na sinagot ang tanong ko. Pero kung tutuusin, kung mahahawakan mo ang phone ng isang tao ng ilang minuto, hindi mahirap maglagay ng nakatagong program. O mas simple pa, gamit ang location feature ng shared cloud account, pwede rin yon. Alam mo rin pala ang tungkol doon. Huminto ang sasakyan. Yumuko siya para tanggalin ang seatbelt ko at bahagyang dumampi ang mga kuko niya sa buhok ko. Siyempre alam ko. Matagal ko nang binabantayan ang mga ganyang bagay para sa'yo. Ginulo niya ang buhok ko at lumambot ang tingin niya. Kasi ate mo ako. Akala ko nakaligtas na ako, pero 2 hakbang pa lang ang nalalayo ko sa kotse nang tawagin ako ni Ophelia. Sandali! Paglingon ko, iwinawagayway niya ang phone ko at sumasabay sa galaw ang palawit nitong polar bear. Naku, naiwan mo ang phone mo. Unang major subject iyon ng semestre, at isa pa sa mga talagang inaabangan ko, pero wala ni isa sa itinuro ang pumasok sa isip ko. Habang iniisip ang sinabi ni Ophelia sa kotse, wala sa loob kong pinaglaruan ang polar bear na palawit sa phone ko. Noong bata pa ako, may stuffed toy akong polar bear, pero isang araw, bigla na lang itong nawala. Mukhang hindi alam ng bagong kasambahay, inakala niyang sobrang luma na kaya itinapon niya ito, pero kailangan kong yakapin ang stuffed toy na iyon gabi-gabi para makatulog. Iyon ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Dahil hindi na ito ginagawa, hindi na nakahanap ng kapalit ang mga magulang ko. Matagal akong nalungkot, pero wala nang magagawa ang kahit sino. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, binigyan ako ni Ophelia ng maliit na palawit na polar bear. Siya mismo ang gumawa nito. Perpektong kopya iyon ng polar bear na stuffed toy na nasa alaala ko. Ang inukit na kahoy na oso, na wala pang kalahati ng daliri ang laki, ay napakadetalyado. Hindi ko alam kung ilang beses siyang nagsanay ng mag-isa bago niya nagawang likhain ang ganoon kagandang piraso. Tiningnan ko ang maputi at balingkinitan niyang mga daliri, na puno ng maliliit na sugat dahil sa mga tinik ng kahoy, at naisip kong napakatanga niya. Alam kong malamang hindi nito mapapalitan ang ibig sabihin sa iyo ng polar bear na iyon, pero pwede mo itong dalhin palagi at hawakan tuwing namimiss mo siya. Kung hindi mo ito magustuhan, gagawa pa ako ng isa. Hindi na kailangan. Perpekto na ito. Napasinghot ako habang kumikirot ang mga mata ko. Kahit ang mga magulang ko, inakala nilang ordinaryong stuffed toy lang ang polar bear na iyon.
Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon na lang ang lungkot ko. Si Ophelia lang ang nakakaalam kung gaano iyon kahalaga sa akin. Mula noon, palagi ko nang dala ang palawit na iyon. Kahit makinis na ang ibabaw nito dahil sa ilang taong paghawak ko rito, hindi ko pa rin kayang itapon. Nang maisip ko iyon, biglang sumagi sa akin ang matinding pagsisisi. Baka masyado ko lang itong iniisip. Ganito kabuti sa akin si Ophelia. Paano niya magagawang saktan ako? Baka may hindi lang kami pagkakaunawaan. Biglang may matinding pagnanais na sumibol sa loob ko. Gusto kong hanapin ang OP kahapon at tanungin siya ng direkta. Binuksan ko ang phone ko at pumasok sa forum, pero nalaman kong wala na ang buong post. Hinahanap ko sa alaala ko ang account ng OP, pero 4 na malamig na salita lang ang nasa profile nito. Na-deactivate na ang user. Caleb. Ha? Kakasimula pa lang ng semestre. Hindi dapat may nakakakilala sa akin dito. Lumingon ako at nakita ko ang isang mukhang bahagyang pamilyar sa alaala ko. Nag-alinlangan ako sandali bago ko binanggit ang pangalan niya. Chloe. Tumaas ang kilay niya at lumitaw ang 2 bahagyang biloy sa mga pisngi niya. Buti na lang at naaalala mo pa ako, kung hindi, wala akong mapapala sa paghahanap sa'yo. Noong bakasyon matapos ang 11 baitang, nagkaroon ng pinagsamang summer camp ang paaralan namin sa ibang probinsya. Doon ko nakilala si Chloe, nakalahok din sa parehong camp. Kahit magkaiba kami ng paaralan at magkaiba ng lungsod, nagkasundo kami agad. Pagkatapos ng camp, nagpalitan kami ng contact information at nangakong mag-uusap pa rin kami. Hinahanap mo ako. Punong-puno ng pagdududa ang boses ko. Hindi ba binablock mo ako sa lahat ng platform pagkatapos noon? Sabi mo, kokontakin mo ako kapag nakapunta ka na sa kabisera. Matagal kitang hinintay. Sa sumunod na segundo, nanigas ang ngiti sa mukha ni Chloe. Sumulyap siya sa propesor na nagtuturo pa rin sa harapan, saka lumapit sa akin at napakahinang nagsalita, mabigat ang tono niya. Caleb, hindi ganyan ang nangyari. Pagkatapos ng klase, pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa ate mong si Ophelia. Sa mismong pagtunog ng bell, agad kong sinundan si Chloe palabas ng gusali ng mga silid-aralan. Pumunta kami sa isang tahimik na maliit na cave malapit sa campus at umupo sa isang sulok. Huminga siya ng malalim na parang pinatatag muna ang loob niya, saka dumiretso ng tingin sa akin. Caleb, una sa lahat, hindi ko kailanman ginustong i-block ka, at lalong hindi kita sinadyang paghintayin. Pagkatapos ng camp, halos araw-araw kitang gustong i-message para lang makausap ka. Parang hinampas ako ng malaking maso sa unang mga salitang binitiwan niya at umalinggaw-ngaw ang mga tainga ko. Pero 1 linggo bago ako pumunta sa kabisera, hinanap ako ng ate mong si Ophelia. Huminto siya sandali at may bakas ng kahihiyan sa mga mata niya. Inutusan niya akong tuluyan ng mawala sa buhay mo at huwag ka nang kontakin kailanman. Mahigpit kong kinuyom ang mga kamay ko sa ibabaw ng mga tuhod ko hanggang bumaon ang mga kuko ko sa mga palad ko. Siyempre, tumanggi ako. Nang malaman kong ate mo siya, sinabi ko pa nga sa kanya na gusto kita at gusto kong makasama ka ng hayagan. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Chloe, saka napalitan ng ekspresyong mas masakit pa kaysa pag-iyak ang mukha niya. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin ang ebidensya ng malalaking butas sa pananalapi ng kumpanya ng tatay ko, iyong klase ng problema na kayang sumira sa buong pamilya namin. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, marami siyang paraan para tuluyang malugi ang buong pamilya namin. At hindi pa roon natapos. Tiningnan ni Chloe ang namumutla kong mukha bago siya nagpatuloy. Mabait pa niya akong pinaalalahan ng lumayo sa'yo. Sabi niya, para rin daw iyon sa ikabubuti ko. Noong una, naisip kong kakaiba ang sinabi niyang iyon, kaya nagsimula akong mag-imbestiga. Caleb, pag-isipan mong mabuti. Mula junior high hanggang senior high, hindi ba lahat ng mga babaeng kahit bahagyang naging malapit sa iyo ay isa-isang nawala? Hindi ba halos wala kang naging malalapit na kaibigang babae? Biglang nablangko ang isip ko. Bahagyang nanginig ang buong katawan ko nang hindi ko mapigilan. Tama. Ang class representative noong junior high na laging tumutulong sa akin sa pag-aaral, bigla na lang lumipat ng paaralan dahil na-transfer sa trabaho ang tatay niya. Ang ate sa senior high na madalas kong kasabay mag-aral, hindi nagtagal, nabalian sa isang aksidente at kalahating taon na hindi nakapasok. At ang iba pa. Isa-isang lumitaw sa isip ko ang mga mukha nila, pero iisa lang ang naging wakas ng lahat. Lahat sila nawala sa buhay ko. Hindi. Hindi tama yan. Kusang tumutol ang bibig ko, kahit ako mismo, ramdam kong napakahina ng mga salitang lumabas. Noong nasa kolehiyo si Ophelia, doon pa lang niya sinimulang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Kapag abala siya, matagal siyang wala sa kabisera.
Hindi kami magkapareho ng paaralan, ni wala nga kami sa iisang lugar. Paano niya malalaman ang mga nangyayari sa paaralan ko? Tahimik si Chloe ng ilang sandali, saka bigla niyang sinabi. Paano kung may mga mata ang ate mo sa loob ng paaralan? May isang alaalang biglang sumagi sa isip ko. Naalala ko si Marcos, ang atletikong lalaki na nakilala ko noong unang araw ng senior high. Hindi pang karaniwan ang sigla niyang makipagkaibigan sa akin. Natural kaming naging magkaibigan at 3 taon kaming magkatabing umupo bilang magdeskmate. Pero ang nakapagtataka, pagkatapos naming graduate, bigla na lang naging mailap si Marcos. At hindi nagtagal, lumipat ang buong pamilya nila palabas ng kabisera. Hindi na kami muling nagkita. Ngayong iniisip ko, ganoon din ang nangyari sa pinakamatalik kong kaibigan noong junior high. Hindi pa man nagtatagal ang pasukan, mabilis kaming naging malapit. Pero pagkatapos naming graduate, bigla na lang kaming nawalan ng kontak. Akala ko noon, nagkataon lang. O baka ako lang talaga ang hindi marunong magpanatili ng pagkakaibigan. Pero hindi pala iyon ang dahilan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ko. Hindi mapigilan ang panginginig ng mga dulo ng mga daliri ko. Sa sandaling iyon, biglang umilaw ang screen ng phone ko at nanginig ito sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang pangalang Ophelia ang kumikislap sa screen. Hindi ko sinagot. Hindi ko rin ibinaba. Hinayaan ko lang itong mamatay ang ilaw. Pero wala pang 5 segundo, muli na namang umilaw ang phone ko. Mas madiin na ang panginginig nito kaysa kanina. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-atubili. Agad kong pinindot ang power button sa gilid ng phone. Biglang nanahimik ang mundo. Sa tuwing umaalis si Ophelia para sa business trip, napakahaba lagi ng sermon niya sa akin. Pero ang pinakamadalas niyang ipaalala ay tungkol sa phone ko. Lagi mong dalhin kapag lumalabas ka at huwag mong kalimutang i-charge. Kapag hindi kita matawagan, sobra akong nag-aalala. Pabigla-bigla lang akong pumapayag noon, iniisip na hindi naman iyon malaking bagay. Hanggang isang hapon, nakatulog ako at nakasanayan kong ilagay sa silent ang phone ko. Mahimbing akong natulog at pagmulat ko ng mga mata, si Ophelia, na dapat nasa ibang bansa pa, ay nakatayo na sa harap ko, parang kararating lang mula sa eroplano. Tinakot mo ako. Noon lang nagsalita si Ophelia sa akin nang walang ngiti, mabigat at madilim ang tingin niya. Kakagising ko lang noon at lutang pa ang isip ko, kaya inakala kong nananaginip lang ako. Sa sumunod na segundo, mariin niyang kinagat ang lig ko. Napatingin ako sa kanya ng gulat na gulat, pero nanatiling walang emosyon ang mukha niya. Parusa mo yan dahil hindi ka nakinig. Mula noon, naging sobrang maingat na ako at hindi na muling pinalampas ang kahit isang tawag ni Ophelia. Dahil alam ko kung gaano niya ako kamahal, kung gaano siya nag-aalala para sa akin, at kung gaano ko siya kadaling masaktan. Nakokonsensya ako. Pero ngayon, kahit sinadya kong suwayin siya, wala akong naramdamang kahit katiting na kasiyahan. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata ni Chloe. Nag-alinlangan siya sandali, sa kamarahang tinakpan ng kamay niya ang malamig kong kamay. Caleb, ayos ka lang ba? Nagulat ako sa biglaang paghawak niya. Halos kusa, kumibot ang mga daliri ko at gusto kong bawiin ang kamay ko. Pero nang tumingala ako, lumampas ang tingin ko sa balikat ni Chloe, patungo sa napakalaking salaming bintana ng cave. Sa sumunod na segundo, nang makita ko ang taong nakatayo sa labas, biglang tumigil ang paghinga ko. Sa kalsada sa labas, nagmamadaling dumaraan ang mga tao habang umiiwas sa ulan, pero si Ophelia ay nakatayo lang doon, malamig at walang emosyon gaya ng dati, na para bang hindi siya nababagay sa nagmamadaling karamihan. May hawak siyang phone sa isang kamay, nakadikit pa rin iyon sa taingan niya, na para bang may pinakikinggan pa rin siya. Ang mahinang liwanag ng screen ay tumatama sa napakaganda niyang mukha, at ang mga mata niya ay nakapako, walang kurap, sa kamay ni Chloe na nakapatong sa kamay ko. Tumunog ang kampanilya sa entrada ng cave. Itinulak ni Ophelia ang pinto at pumasok. Huminto siya sa tabi ng mesa namin, tumingin sa mukha ko, at banayad na nagsalita. Caleb, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Halika na. Susunduin na kita. Hindi man lang niya nilingon si Chloe, na para bang wala itong kahit anong presensya. Biglang tumayo si Chloe, galit ang boses niya. Miss Ophelia, ayaw pang umuwi ni Caleb ngayon. May sarili siyang buhay. Pakirespeto ang desisyon niya. Noon lang dahan-dahang ibinaling ni Ophelia ang tingin niya kay Chloe. Walang galit sa mga mata niya. Malamig lang at mapangmata ang pagwawalang bahala. Marahan siyang natawa, hindi malakas, pero sapat para tumimo. Bahagyang bumuka ang mga labi niya at lumabas ang mga salitang kasintalim ng yelo. Sino ka ba sa tingin mo? Agad na namula ang mukha ni Chloe. Ah, naaalala na pala kita.
Hindi siya binigyan ni Ophelia ng pagkakataong sumagot at nagpatuloy sa kalmado pero malupit niyang tono. 2 taon na ang nakalipas, binigyan kita ng pagpipilian. Kung may pakialam ka talaga sa kanya, kahit kaunti, hahanap ka ng paraan para makontak si Caleb, kahit may baril pang nakatutok sa ulo mo. Pero ikaw, kaunting pagbabanta lang, kaunting pagtitimbang ng pakinabang at kapalit, at agad mo na siyang isinuko ng walang pag-aalinlangan. Hindi mo nga kayang lampasan ang pinakamaliit na unos, tapos iisipin mong may karapatan kang husgahan ang relasyon naming dalawa. Binuka ni Chloe ang bibig niya, at mula sa pamumula ay namutla ang mukha niya, pero wala siyang masabi kahit isang salita. Pinakinggan ko ang walang awang pagwasak ni Ophelia sa loob ni Chloe, at napaisip ako. Dahil ba alam ni Ophelia na hindi na niya ito maitatago, o dahil sa paningin niya, wala pa rin siyang ginawang mali? Nilampasan ko ang natigilang si Chloe at lumapit kay Ophelia. Agad na naglaho ang malamig na ekspresyon sa mukha niya, at napalitan na naman ang perpekto niyang maskara ng kabaitan. Marahan niya akong minisyan na para bang ang matalim magsalita at napakalakas na babaeng nakita ko kanina ay hindi kailanman umiral. Likas na iniabot ni Ophelia ang kamay niya para hawakan ang braso ko, gaya ng lagi niyang ginagawa, pero bahagya kong iniwas ang katawan ko at hindi iyon pinahawak. Saglit siyang natigilan, sa kakaswal na ibinaba ang kamay niya, tulad noong bata pa ako kapag nagtatampo ako sa kanya. Tahimik lang siyang umatras at pumuwesto sa likod ko, sa posisyon ng isang tagapagtanggol. Pagdating namin sa bahay, ginawa pa rin ni Ophelia ang nakasanayan. Yumuko siya para kunin ang tsinelas ko sa shoe cabinet at maayos itong inilapag sa harap ko. Pagod ka ba? Ano nang gusto mong hapunan? Ipagluluto kita. Na para bang walang nangyari. Hindi ako nagpalit ng tsinelas. Nakatayo lang ako roon. Natigil ang kilos niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Caleb, maniniwala ka ba talaga sa ilang salita lang ng isang babaeng ilang araw mo palang nakikilala? Isang taong ni hindi mo alam ang pinanggalingan kaysa sa atin na nagpalaki sa'yo. Yumuko si Ophelia at mapait na ngumiti. Ipinaliwanag ko rin iyon sa cave. Kung gusto ka talaga niyang makasama, hindi ka niya susukuan dahil lang sa ilang salitang sinabi ko. Mula pa noong bata ka, lahat ng babaeng nagtangkang lumapit sa'yo, lahat ng kaibigang pinagkatiwalaan mo na laging kasama mo, pinalayo mo silang lahat, hindi ba? Tama, ginawa ko. Pero Caleb, napakabata mo pa noon. Hindi mo pa alam ang tama at mali. Ang una mong kaibigan noong junior high, ikinuwento niya sa iba ang mga pribado mong bagay at sinisiraan kanya ng palihim, at iyong ate na naging malapit sa iyo noong senior high, sabay-sabay siyang nakikipagrelasyon sa ilang lalaki. Babae siyang walang dangal. Ayoko lang na makita mo ang maruruming bagay na iyon. Kaya ikaw na ang nagpasya kung sino ang dapat manatili sa buhay ko. Habang pinakikinggan ko ang mga paliwanag niya, lalo lang akong nilalamig. Hindi ko kayang tumayo lang at panooring masaktan ka, kahit posibilidad pa lang, kasi ate mo ako. Sige, sabihin na nating may dahilan ka sa lahat ng iyon, pero paano naman ang GPS tracker? Ophelia, bakit mo nilagyan ng ganoon ang phone ko? Pagkarinig sa tanong ko, ilang hakbang na umurong si Ophelia. Ibig sabihin, hindi pala basta kwentuhan lang ang mga tanong mo sa kotse kaninang umaga. Sinusubukan mo lang ako, hindi ba? Muli siyang lumapit sa akin. Kahit wala si Chloe, kahit wala siyang sinabi sa'yo, matagal mo na pala akong hindi pinagkakatiwalaan, hindi ba? Hindi ko magawang sumagot. Huminga ng malalim si Ophelia, at sa kalmadong halos wala ng buhay ang dating, kinuha niya ang martilyo mula sa toolbox sa tabi ng entrada at marahan itong inilapag sa harap ko. Kung iniisip mo talagang ganoon akong kasama. Iniangat niya ang mga matang puno ng luha, wasak ang tingin habang nakatingin sa akin. Dalhin mo ang phone sa pinakamagagaling na eksperto at ipasuri mo. O kung nag-aalala kang baka pakialaman ko pa ito, durugin mo na mismo ngayon gamit ang sarili mong mga kamay. Matindi ang panginginig ng boses niya. Basagin mo at dadalhin agad kita para bumili ng bago. Ikaw ang pipili. Ikaw ang magtatakda ng password. Hindi ko ito hahawakan. Hindi ko ito titingnan. Halos hindi na siya makapagsalita sa kakaiyak at lalo pang bumuhos ang mga luha niya. Hindi ba kahit kaunti mapapanatag ka? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan kahit kaunting tiwala? Dahil sa mga sinabi niya, nagsimula akong mag-isip kung baka mali ang pagkakaunawa ko sa kanya. Ang bagay na lagi niyang ipinapaalala sa akin na dalhin ko, ang bagay na palagi kong kasama, ay ang phone ko. Pero napakakalma ng kilos niya, hinahayaan niya akong siyasatin ito sa kahit anong paraan. Malinaw na sigurado siyang walang laman ang phone. Bigla kong naalala ang post na nakita ko noong isang araw. Hindi. Hindi iyon ang tama. Ang bagay na lagi kong dala at hindi ko inihihiwalay sa sarili ko ay hindi lang ang phone.
Dinampot ko ang malamig na martilyo, at habang biglang lumaki ang mga balintataw ni Ophelia, buong lakas ko itong ipinukpok sa palawit na polar bear na nakasabit sa phone ko, ang palawit na ilang taon kong iningatan. Sa isang matinis na kalabog, nabiyak ang maliit na oso. May isang napakaliit na bagay na nahulog mula sa nakatagong lagayan sa loob nito at tumama sa sahig. Isa itong maliit na surveillance device, halos nadurog sa lakas ng hampas. Biglang nanahimik ang buong paligid. Ang pagtatanggol. Ang pagtanggi na inaasahan ko. Wala ni isa ang dumating. Sa katahimikan, narinig kong tumawa si Ophelia. Tumingala ako sa kanya at nakita kong tuluyan ng naglaho ang kaawa-awang ekspresyon sa mukha niya, napalitan ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag, halos parang paghanga. Ang talino mo. Kahit ito, hindi ka nalinlang. Ang ngiti niyang wala ng anumang pagtatago, na para bang tuluyan na niyang hinubad ang huling maskara niya, ay nagpanginig sa buong katawan ko. Kasalanan ko ang lahat. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang mainit niyang kamay. Parang sinisisi pa rin niya ang sarili niya, pero mali ang laman ng pag-amin niya. Dapat mas maingat kung itinago ang mga bakas. Hindi ko dapat hinayaang malaman mo. Tinitigan ko ang makapal at halos nakakasakal na pagnanasa sa mga mata niya. Gusto kitang lokohin bilang perpekto mong ate habang buhay. Pero nabunyag na ako. Sa sandaling iyon, may bahagya pang ang ginhawang naramdaman si Ophelia sa kaibuturan ng puso niya. Sa wakas, sumabog na rin ang bombang matagal na niyang binabantayan. Sunod-sunod na bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang panahong pagkamatay ng mga magulang niya, palipat-lipat siya sa bahay ng iba't ibang kamag-anak, at bawat isa sa kanila ay takot na maging pabigat siya. Hanggang sa isang matalik na kaibigan ng mga magulang niya ang hindi na nakatiis at inampun siya. Doon siya napunta sa pamilya ni Caleb. At naging ate niya. Alam na alam ni Ophelia sa kaibuturan ng puso niya na isa lamang siyang hindi inanyayahang panauhin. Wala ni isang bagay sa bahay na iyon ang para sa kanya. Kailangan niyang mamuhay na parang anino, maingat sa bawat kilos, hindi nangangahas kumuha ng kahit isang subo pa ng pagkain, hindi nangangahas magsalita ng malakas, takot na baka muli siyang itaboy. Hanggang sa isang tanghalian, bigla na lang ibinuhos ng tinatawag niyang nakababatang kapatid ang natirang kanin nito sa mangkok niya, nakangising parang may napakalaking plano itong naisakatuparan. Kailangan mong ubusin lahat yan. Saglit ko lang siyang tiningnan at naintindihan ko agad ang balak niya. Hindi ako nagustuhan ni Caleb mula pa noong simula. Malamang isa na naman ito sa mga paraan niya para pahirapan ako. Wala akong naramdamang kahihiyan. Wala rin akong naramdamang galit. Tahimik lang akong yumuko at maingat na inubos ang bawat subo sa mangkok. Ito ang unang bagay na naging akin mula nang dumating ako sa bahay na ito. Parang dala pa rin ito ang hininga niya, kaya dahan-dahan kong inuya ang bawat subo bago ko nilunok. Sayang nga lang, hindi iyon nagtagal. Nang mas nakilala niya ako at nalaman ang nakaraan ko, unti-unti na niyang itinigil ang pagkapuot sa akin. Kaya nilinlang ko siyang manood ng isang educational cartoon na napakabigat para sa isang batang kaedad niya. Hindi ko planong mapunta si Caleb sa ospital. Aksidente lang iyon. Pero natupad ang gusto ko. Naipagpatuloy kong kainin ang mga tira niya. Noong una, inakala kong sapat na iyon. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang gusto ko. Siguro noong umiti siya sa akin. Siguro noong tinawag niya akong ate. Siguro noong palihim siyang sumisiksik sa ilalim ng kumot ko matapos manood ng nakakatakot na pelikula. Sa bawat pagkakataon, kusa na lang umaangat ang sulok ng mga labi ko. Sa isip ko at sa puso ko, iisa na lang ang natitira. Ang nakababatang kapatid ko. Anumang bagay na umaagaw sa atensyon niya, kinamumuhian ko. Maging tao man o bagay. Kaya mula sa kaibuturan ng puso ko, kinamuhian ko ang mahal na mahal niyang polar bear. Nang mahimasmasan ako, nahugot ko na pala ang lahat ng laman nito, pinagpira-piraso ang tela, at itinapon sa basurahan. Umiyak siya ng sobra. Parang pinilipit sa sakit ang puso ko. Pero kasabay noon, may baluktot ding kasiyahang sumibol sa loob ko. Mula ngayon, ako na lang ang mayayakap niya tuwing matutulog. Pagkatapos noon, ilang buwan akong gumawa ng sariling replika ng palawit na polar bear at ibinigay iyon sa kanya. Habang pinapanood ko siyang umiti sa gitna ng mga luha niya, habang iniingatan niya iyon at isinabit sa phone niya, alam kong nagtagumpay ako. Napalitan ko ang nakakainis na lumang laruan na iyon ng isang bagay na ako mismo ang gumawa. At sa loob ng maliit na palawit na iyon, matagal ko nang itinago ang mga matang magbabantay sa bawat kilos niya. Sa ganitong paraan lang ako makakasigurong mananatili siya sa paningin ko habang buhay. Sa ganitong paraan lang mababawasan ang palaging nakakasakal na takot na mawala siya sa akin.
Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat ng ito habang buhay at habiin ang isang ligtas na hawla mula sa pagmamahal at mga kasinungalingan. Hanggang sa sandaling ito, nang wasakin niya ang hawlang iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Parang muling umusad ang oras. Sa puntong ito, wala nang saysay ang magtago pa. Bahagya akong umiti at, sa tonong halos walang emosyon at may bahid ng kalupitan, sinabi ko sa kanya ang lahat ng matagal kong ibinaon sa kaibuturan ko. Biglang dumapo ang isang malakas na sampal sa mukha ko. Mabigat ang puwersa nito at agad na nag-init ang pisngi ko, pero wala akong naramdamang sakit. Kalungkutan lang. Habang nakatingin sa galit na mukha ni Caleb sa tapat ko, iisa lang ang naisip ko. Ganito kalakas ang ipinangsampal niya sa akin. Siguradong masakit ang kamay niya. Baluktot nga talaga ako. Ophelia, para saan ba ang lahat ng ito? Ano nang saysay nito? Para saan? Matagal na ang nakalipas, may isa na ring nagtanong sa akin ng parehong tanong. Si Marcos, ang naging kadeskmate ni Caleb noong senior high. Minsan, matapos niyang ibigay ang karaniwan niyang ulat tungkol sa mga ginawa ni Caleb buong araw, bigla niya akong tinanong. Ophelia, kung gusto mo si Caleb at gusto mo siyang maging nobyo, pwede naman kayong mag-date. Hindi ko kailanman naisip na maging nobya ni Caleb. Pwedeng maghiwalay ang magkasintahan. Pwede ring mauwi sa diborsyo ang mag-asawa. Pero ang magkapatid, ang pagiging magkapatid ang perpekto. Ano man ang mangyari, gaano man kalaki ang away. Habang buhay pa rin kaming magkadugtong sa relasyong ito. Ngayon, huminga ako ng malalim, hindi na tumatakbo palayo, at sa unang pagkakataon, hinarap ko ang baluktot at nakakasakal kong damdamin. Dahil gusto kong manatili sa tabi mo habang buhay. Pagkatapos noon, ikinulong ako ni Ophelia sa apartment na binili niya para sa akin. Patuloy pa rin niyang ginampanan ang papel bilang ate ko, naglilinis at nagluluto. Palagi akong sinusundan ng mga mata niyang puno ng hungkag at unti-unting namamatay na kalungkutan. Tatayo siya sa labas ng pinto ng kwarto ko, kakatok at tatawagin akong kumain. Hihiga lang ako sa kama at magpapanggap na wala akong narinig. Pagkatapos, bubuksan niya ang nakalock kong pinto. Kaya pala kumpleto ang laman ng toolbox sa bahay na ito. Matagal mo na palang hinihintay ang araw na ito, ni hindi ka na nag-abalang magkunwari. Hindi siya umiwas. Hindi man lang kumurap habang lumilipad ang unan na ibinato ko sa kanya. Hindi ka kasi sumasagot. Nag-aalala lang ako. Ophelia, tingnan mo nga ang sarili mo. May kahit katiting pa ba sa'yo ng isang ate? Kumitid ang mga balintataw niya at bahagyang bumuka ang mga labi niya na parang may gusto siyang sabihin. Wala akong ate na katulad mo. Hindi kita kinikilalang ate. Ang pakikitungo ko kay Ophelia ay bumalik sa dati noong una kaming nagkakilala, mas malamig pa kaysa noon. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na iyon kayang tanggapin ni Ophelia gaya ng dati. Kapansin-pansin ang ibinagsak ng katawan niya. Nagkaroon na rin ng maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata niya. Nakatago sa kung saan ang susi ng pintuan sa harap, kaya wala akong paraan para makalabas. Pero kahit ganoon, gabi-gabi siyang nakaupo sa labas ng pinto ng kwarto ko, parang isang pusang gala na iniwan na lang. Ikinulong niya ako sa apartment na ito, niloloko lang ang sarili niya, na para bang mapapanatili pa nito ang relasyon namin. Pero pareho naming alam na hindi ito pwedeng magtagal. Dahil babalik na ang mga magulang namin. Pagkakita pa lang sa akin ni Mama, mahigpit niya akong niyakap. Anak, namiss mo ba kami? Tumango ako. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang pumayat ka. Ibinigay mo na naman ba sa ate mo ang pagkain mo? Natapos ilapag ni Ophelia ang mga bagahe at lumabas mula sa likuran namin para batiin sila. Mama, Papa. Isang tingin lang ni Mama sa kanya, napabuntong hininga siya. Ophelia, bakit ang payat-payat mo na? Sumulyap si Ophelia sa akin, bahagyang umiti, pero wala siyang sinabi. May ilang salitang pag-aalala lang na sinabi si Papa, saka nagsimula na silang mag-usap ni Ophelia tungkol sa mga bagay sa kumpanya. Ramdam kong buong oras ay nasa akin ang tingin ni Ophelia. Para siyang isang bilanggo na naghihintay lang na bumagsak ang palakol. Ang totoo, ang dahilan kaya kami umuwi ngayon ay para tanungin ka kung gusto mong lumipat sa isang unibersidad sa ibang bansa. Nagtanong-tanong ako. Nagkataon namang nandoon ang paborito mong kurso at kilala rin ang unibersidad na iyon sa buong mundo. Kung gusto mo, maaayos natin ang paglipat mo. Hindi ako tumanggi. Ang sinabi ko lang, pag-iisipan ko muna. Biglang may malakas na kalabog sa tabi namin, kasabay ng gulat na sigaw ni Papa. Bumagsak si Ophelia sa sahig at nawala ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital. Lumabas sa mga pagsusuri na malubha na ang malnutrisyon niya at napakababa ng blood sugar niya. Natulala ang mga magulang namin.
Halos hindi nagkakasakit si Ophelia, nibihira pa nga siyang sipunin noong lumalaki siya. Sa nakalipas na ilang linggo, kahit na dahil kay Ophelia, nagpapanggap akong nagwiwelga sa pagkain at tumatangging kainin ang mga niluluto niya, habang palihim naman akong umu-order ng pagkain sa labas. Hindi ko kailanman binalak na gutumin ang sarili ko, pero iba si Ophelia. Kapag hindi ako kumain, hindi rin siya kumakain. Ang katotohanang kinaya niyang tumagal ng ganoon ay patunay kung gaano katibay ang katawan niya. Sa huli, bumigay pa rin siya. Kahit walang malay, mahigpit pa ring nakakunot ang noo ni Ophelia. Nakatayo si Mama sa loob ng hospital room, nagkatinginan sila ni Papa, sa kanya ako tinanong. Caleb, nag-away ba kayo ni Ophelia? Bigla kang nakipag-ugnayan sa amin, pinauwi mo kami, at pinahanap mo pa kami ng mga universidad sa ibang bansa para sa iyo. Pero bago kami umalis ng bansa, hindi ba ikaw mismo ang nagpumilit na maiwan dito para makasama si Ophelia? Sobrang workaholic ng mga magulang ko. Palaging nauna ang trabaho kaysa sa lahat. Sa loob ng maraming taon, pinalawak nila ang negosyo sa ibang bansa at tuluyan nilang iniwan kay Ophelia ang pamamahala ng kumpanya rito. Noong aalis sila, tinanong nila ako kung gusto kong sumama. Pero naisip kong masyadong malupit na iwan si Ophelia ng mag-isa, kaya nagpa siya akong manatili. Sinubukan ni Papa na pakalmahin ang sitwasyon. Ang magkapatid, hindi naman nagtataniman ng sama ng loob magdamag. Mag-usap lang kayo. Yumuko ako at sinabi. Ayoko nang maging ate si Ophelia. Natigilan si Mama at agad niyang naunawaan ang ibig kong sabihin. Pero alam mo, natanong ko na si Ophelia tungkol dyan. Ayaw niya. Siyempre, alam ko. Bago umalis ng bansa ang mga magulang ko, si Ophelia mismo ang nagsabi sa kanila na ang gusto lang niya ay maging ate ko, manatili sa tabi ko, at alagaan ako. Malamig akong natawa. Hindi dahil ayaw niya. Hindi lang siya nangangahas. Takot siyang sa oras na magbago ang relasyon namin, mawala ang hindi napuputol na ugnayan naming magkapatid. Isa siyang duwag. Kung hindi ko siya pipilitin sa ganitong paraan na harapin ang tunay niyang nararamdaman, sino ang nakakaalam kung hanggang kailan pa siya magtatago sa likod ng katauhan bilang ate ko? Natahimik si Papa. Pagkaraan ng ilang sandali, napabuntong hininga na lang siya. Huwag mo lang sosobrahan. Balak sana ng mga magulang ko na manatili pa ng mas matagal. Pero biglang nagkaroon ng problema ang kumpanya sa ibang bansa, kaya kinailangan nilang lumipad pabalik agad. Nasa ospital pa rin si Ophelia, kaya ako ang naghatid sa kanila sa paliparan. Nakita rin naming lumaki si Ophelia. Kung talagang magkakatuluyan kayong dalawa, mapapanatag din kami. Palagi kanyang inuuna, pero huwag mong abusuhin iyon para lang patuloy siyang pahirapan. Bahagya akong nainis. Ako pa ang nang-aapi sa kanya? Kung sasabihin ko sa kanila ang lahat ng ginawa ni Ophelia, wala ni isa roon ang mas magaan kaysa sa ginagawa ko ngayon. Pero syempre, wala akong balak sabihin iyon sa mga magulang ko. Hindi naging madali na itulak si Ophelia hanggang sa puntong ito. Pagkatapos kong mapanood ang mga magulang ko na makapasok sa security checkpoint, papabalik na sana ako sa ospital nang may malambot at malamig na katawan na yumakap sa akin mula sa likod. Mahigpit akong niyakap ni Ophelia. Caleb, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Huwag kang umalis. Pakiusap. Suot pa rin niya ang hospital gown, nakayapak at hinihinga siya. Kung hindi mo ako matanggap bilang ate mo, hayaan mong ibang papel na lang ang gampanan ko sa tabi mo. Kahit ano. Basta huwag mo lang akong iwan. Maraming tao sa paliparan ang napapatingin sa amin ng may pagtataka. Gusto ko sanang pakawalan niya ako, pero nakatawag pansin ang sinabi niya. Ibang papel? Ano na klaseng papel? Paano? Pwede bang maging katulong mo? Halos matawa ako sa sobrang hindi makapaniwala. Natigilan siya, puno ng desperasyon ang tingin niya sa akin. Inalis ko ang kamay niya at isa-isang binanggit ang mga kasalanan niya. Ophelia, malaki ang utang mo sa akin. Hinarang mo ang mga pagtatapat ko. Sinira mo ang bawat relasyong pwede kong mabuo. Inagaw mo sa akin ang pagkakataong maranasan ang normal na pag-ibig. Paano mo babayaran ang lahat ng iyon? Muli siyang natigilan na para bang hindi niya masundan ang takbo ng sinasabi ko. May bahagyang pagkalito sa mga mata niya. Napuno ng luha ang mga mata niya, kasabay ng munting pag-asang sumiklab. Ang ibig mong sabihin, papayag kang makasama ako. Nanaginip ka. Agad ko siyang pinutol. Sino bang nagsabing gusto kitang kadate? Gusto kong ibalik mo ang stuffed toy kong polar bear. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang sirain ang gamit ko nang walang pahintulot ko? Kailangan mong ibalik sa akin ang isang bagay na walang katulad. Iyong sa akin lang nakikinig. Iyong hinding-hindi ako pagtataksilan.
Halatang hindi niya maintindihan ang hinihingi ko. Nakatingin lang siya sa akin na para bang hindi niya maintindihan kung anong klaseng stuffed toy ang tinutukoy ko. Nang makita kong tulala pa rin siya, tumalikod ako na parang aalis na. Hayaan mo na. Aalis na ako. Hindi. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Agad siyang nataranta at mahigpit akong hinawakan, hindi na nag-abala pang isipin ang tungkol sa stuffed toy. Ako na lang ang magiging kapalit. Basta huwag ka lang umalis. Magiging kahit ano ako. Babawi ako sa kahit anong paraan na gusto mo. Doon lang ako nag-aatubiling tumigil sa paglalakad. Kung ganoon, Caleb, ibigay mo muna sa akin ang plane ticket at passport mo para maingatan ko. Bigyan mo ng isang dangkal, aabutin ang 1 milya. Huwag mong isipin na pinatawad na kita. Babantayan kita. Kapag hindi ka naging maayos, pwede kitang paalisin kahit kailan. Sa panahong iyon, halos halughugin ni Ophelia ang bawat puting stuffed toy na polar bear sa buong mundo. Ginamit pa niya ang lahat ng koneksyon niya para mahanap ang eksaktong kopya ng discontinued na stuffed toy na siya mismo ang sumira noon. Sa bawat pagkakataon, may dala siyang isa at puno ng pag-asa ang mga mata niya. Ito na ba iyon? At ang isinasagot ko lang, habang tamad na itinataas ang talukap ng mga mata ko, ay isang malamig at walang emosyon na salita. Hindi. Kitang-kitang nalalaglag ang mga balikat niya, sa katahimik na isinasantabi ang stuffed toy. Habang unti-unting napupuno ng mga stuffed toy na polar bear ang sala, tuluyan na akong nawalan ng pasensya. Ophelia, huling beses ko na itong sasabihin. Gusto kong ibalik mo sa akin ang stuffed toy na iyon. Sinadya kong idiin ang salitang ikaw, habang nakatingin ng diretso sa kanya. Kapag umuwi ako bukas mula sa klase at wala pa rin. Huminto ako sandali, tiningnan ang maputla niyang mukha, saka nagpatuloy. Talagang aalis na ako. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong kahit impormasyon tungkol sa flight ko, hindi mo na mahahanap. Pagkatapos noon, hindi ko na siya muling nilingon. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan, umuwi ako mula sa klase gaya ng nakasanayan. Madilim ang entrada. Yumuko ako, gaya ng nakasanayan para magpalit ng sapatos. Pero nang tumayo ako at tumingin papunta sa sala, tuluyan akong natigilan. Iilan lang ang nakabukas na ilaw sa dingding. Sa mainit, tahimik at malabong liwanag, tahimik na nakaluhod si Ophelia sa gitna ng alpombra. Suot niya ang malambot na kulay kremang pambahay na bestida, nakalaylay ang buhok niya at bahagyang natatakpan ang kalahati ng mukha niya. Tanging ang mga kamay niyang mahigpit na nakakapit sa lailayan ng bestida ang bahagyang nanginginig, habang namumula sa hiya ang dulo ng mga tainga niya at ang gilid ng liig niya. Sapat na sanang makabighani ang itsura niyang iyon. Pero ang tunay na nagpahinto sa tibok ng puso ko ay ang nasa ulo niya. Isang malambot, bahagyang tabingi pero napaka-cute na puting hood ng oso. At sa liig niya ay nakasuot ang pamilyar na gintong kampanilya, eksaktong kapareho ng nakasabit sa stuffed toy na polar bear na sinira niya maraming taon na ang nakalipas. Sa bawat banayad niyang paghinga, mahina itong tumutunog. Tumingin siya sa akin. Mahirap siyang lumunok bago niya binasag ang katahimikan ng silid. Caleb, ito ba ang oso na gusto mo? Malakas na kumabog ang puso ko. Isang napakalaking pakiramdam ng pagkontrol at kasiyahan ang umapaw sa loob ko. Dahan-dahan akong lumapit. Magaan ang bawat hakbang ko na para bang nilalapitan ko ang isang mabangis na hayop na sa wakas ay napaamo na. Iniabot ko ang mga daliri ko at marahang hinawakan ang kampanilyang nakasabit sa liig niya. Sa katunayan, nasaksihan ni Marcus ang bawat baluktot na pangyayari sa kwento nilang dalawa. Ngayon, ito naman ang panig niya. Lumayo ako sa maraming tao at nagtungo sa isang tahimik na sulok ng school playground. Tinawagan ko ang pamilyar na numero, handang ibigay sa boss ko ang nakasanayan kong ulat tungkol sa mga ginawa ng kapatid niya sa buong araw. Ah, tama. Mukhang nagustuhan niya ang tomato at egg sa cafeteria. Marami siyang nakain noon ngayon. Nahuhumaling siya sa isang anim nitong mga nakaraang araw. Nagbinggi siya kagabi, kaya inaantok siya sa klase kanina. Ah, gusto ba niya ang bidang babae? Mukhang mas gusto niya ang pangatlong bidang babae, ang ampon na ate ng bida na walang relasyon sa dugo. Nitong mga nakaraan, may isang babae mula sa cheerleading squad ng basketball team ang madalas lumalapit sa kanya. Inaya pa siyang lumabas ngayong weekend. Tama, hindi naman siya tumanggi agad. Sinabi lang niyang pag-iisipan niya. Matapos kong isa-isahing sabihin ang lahat ng detalye, napabuntong hininga ako at tinapos ang tawag. Ano nang sinabi ng ate ko? Napalingon ako at nakita kong ang mismong taong inuulat ko ay nakatayo na pala sa likod ko. Sinabi ni Ophelia na babalik siya sa lalong madaling panahon para asikasuhin iyon.
Bahagyang naningkit ang mga mata ni Caleb at masaya siyang natawa. Ibig sabihin, makikita ko si Ophelia ngayong weekend, di ba? Mukhang kailangan kong bumili ng bagong damit. Magaling ang ginawa mo. O ano? Gusto mo bang samahan mo ako pagkatapos ng klase para bumili ng game gear? Paulit-ulit akong natitigil sa pinakabagong level. Napanginig ako at sunod-sunod na tumanggi. Hindi na. Hindi na talaga. Bawat dagdag na segundong kasama ko ang magkapatid na baliw na ito, pakiramdam ko ilang taon ang nababawas sa buhay ko. Isa ang ate na hindi mapigilang mag-alala sa kapatid niya at laging pinapabantayan siya sa akin. Ang isa naman ay ang kapatid na alam kung gaano siya inaalala ng ate niya, pero gustong-gusto pa rin siyang asarin. Naipit ako sa gitna ng magkapatid na ito, ano bang magagawa ko? At least, nagsisilbi akong tagapamagitan kaya hindi rin ako walang silbi. Pero kung tatanungin mo ako kung sino ang mas nakakatakot sa dalawang baliw na magkapatid na ito, walang duda, si Caleb ang pipiliin ko. 3 taon kaming magkasama noong senior high, kaya natural lang na mas marami akong alam kaysa sa iba. Alam kong may lihim na extrang phone si Caleb. Inilalabas niya iyon tuwing break para tingnan. Minsan, aksidente kong nasilayan ang photo album sa phone na iyon. Puno iyon ng mga litrato ng ate niya. Iba't ibang lugar. Iba't ibang panahon. At karamihan pa ay kuha mula sa mga tagong anggulo. Alam ko rin na mailihim na burner account si Caleb na nakafollow sa lahat ng social media account ng ate niya. Nahukay pa nga niya pati ang sariling burner account ni Ophelia. Tahimik lang niyang binabantayan ang buhay nito na para bang wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Minsan, kapag may nakita siyang taong masyadong malapit kay Ophelia sa account nito, nagagalit siya. Pagkatapos, pinipilit niya akong tumawag at mag-imbento ng balita, gaya ng kunwari ay may nagugustuhan ng iba ang kapatid niya, para lang pagselosin siya. Hindi ko naman talaga gustong gawin ang mga ganoong bagay. Dahil kahit peke lang ang balita, oras na marinig iyon ni Ophelia, siguradong may masasaktan. Kapag tumatanggi ako, malamig lang akong binabato ni Caleb ng pera. Hindi ako makatanggi. Well, ang totoo, hindi ako makatanggi sa pera. Kaya tinatawagan ko si Ophelia, ibinibigay ang nakasanayan kong ulat, at nang makita kong nakatitig pa rin sa akin si Caleb, pinag-isipan ko sandali bago ko tuluyang sinabi. Ophelia, kung ginagawa mo ang lahat ng ito dahil gusto mo si Caleb at gusto mo siyang makarelasyon, pwede mo namang sabihin na lang ng direkta sa kanya. Tumahimik si Caleb at sabay kaming naghintay sa magiging sagot ni Ophelia sa kabilang linya. Paano ko magagawa iyon? Ang gusto ko lang ay maging ate niya habang buhay. Nang marinig kong sabihin iyon ni Ophelia, natulala ako. Anong klaseng ate ang gagawa ng ganito sa sarili niyang kapatid? Napatingin ako kay Caleb, inaasahang magagalit siya. Pero ikinagulat ko, hindi. Tahimik niyang pinakinggan ang sagot ni Ophelia, saka bigla na lang siyang umiti. May kung anong dumaan sa mga mata niya, isang bagay na hindi ko maintindihan at ayaw ko ring alamin. Muli akong kinilabutan. Makalipas ang ilang taon, nagtatrabaho na ako sa opisina nang bigla akong makatanggap ng email. Paalam pala iyon sa paglipat ni na Ophelia at Caleb. Isinulat ni Caleb na sa isang paraan, bahagi rin daw ako ng dahilan kung bakit nauwi silang magkasamang tumira, at iniimbitahan niya ako sa housewarming nila kung may oras ako. Pas na lang sa kredito na iyan, salamat. Mahal na Caleb, masaya akong marinig ang balita tungkol sa'yo. Sa kasamaang palad, sobrang abala ko nitong mga araw na ito at hindi ako makakadalo sa housewarming. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa sa bago ninyong tahanan. Kayong dalawang baliw, may isang pabor lang ako. Paki-soundproof naman ang bago ninyong bahay.